Ito, yung sinasabi nila na sinugod daw po sa ospital si ano no, Ombudsman Remulla. Babasagin lang po muna natin yung mga DDS dito. Fake news na naman eh. Di ba? So, fake news na naman itong si mga DDS. Basahin po natin yung mga naglalabasan na issue. Umano'y sinugod si Ombudsman na Remulla sa ospital. Pinabulaanan. Fake news. Diba? Fake news na naman. News update. Pinabulaanan ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na isinugod sa ospital si Ombudsman Boying Remulla. Fake news. Malinaw na malinaw. Kasunod ng mga impormasyon na kumakalat online. May mga nakita ba kayong post na ganyan? Ang dami, di ba? Doon yan eh, puro mga trolls nagpo-post yan. Diba? Wala kayong talagang maaasahan sa mga DDS, no? Basta DDS, mga maliliit ang utak eh. Ayan, tingnan mo, fake news, sabi ni Sir Miko, Attorney Miko, fake news. He had a hearty sinigang this morning for breakfast. Nagsinigang pa? Di ba? Ano kaya yan? Baka sinigang na baboy pa yan, ha? Masyado nyo naman sinasampal ng katotohanan itong mga DDS. Buti hindi sinabi ni Assistant Ombudsman na Miko, kumain pa nga ng crispy pata kaninang umaga eh. Yun ang mas malupit doon, no? Boss Mark Ramos. Kamukha ko lang po si Mark Ramos, ha? Ayun, sabi, Ninong Ramos. Ayan. Ito pala si Ninong Ramos, nandiyan na pala. Idol ko po kayo. Yan. Ikaw nga idol ko, Ninong eh. Ikaw nga idol ko, di ba? Grabe. Ang tingin sa atin ni Tio Moreno, ha? Ang tingin sa atin, mga bayaran tayo. Hindi niya alam, no? Hindi niya alam na limpak-limpak. Yung kinikita dito sa YouTube, wala yata sa YouTube eh. Mamaya daanan natin yun, yung si Kent Garcia nga eh. Binabanatan ni Tio Moreno, 22K followers lang daw kasi. Pero bumili ng mamahalin. Lalo na si Ninong Ramos, yung kakilala ko. Baka lumuwa ang mata ni Tio Moreno. Baka mahulog ang panty niya. No, Ninong Ramos. Grabe. So ito lipat na tayo dito. Dito sa fake news na to ng mga DDS, itong sinampal na sila ng katotohanan, no? Lipat na tayo. Dito naman tayo sa doon pa rin, yun nga. Kasi sinabi ni Tio Moreno na ito, napanood ko to eh, pero hindi na natin ipi-play, baka maka-copyright tayo. Ito, yan, napanood ko yan. Napanood natin yan, Bumili siya ng kotse. Ayan, si Kent Garcia. Ayan, Tapos, shout out sa Pro Marcos, Pro Muro Mualdez. Engot ba to? Maganda to. Natin eh. I-reels natin to eh. I-share ko. Shout out sa Pro Marcos, Pro Romualdez, Pro Kakampings, and Anti-Duterte na vlog. Paldong-paldo ah. Wala ka kasing alam. Sana all talaga. Kung ipakita, sabi niyo, imagine 22K lang ang followers sa social media pero napalibutan na ng ginto
At kakabila na lang ng new Ford Mustang 50 V8. Inggit yarn. Tio Moreno. Inggit yarn. Ayan, na nasa around 4 million na lang. Yan. Ang official suggested retail price. Mukhang nag-research ka pa. Pero hindi mo alam na kumikita to sa YouTube. Kung ipapakita lang ng mga YouTuber ang kinikita nila, siguro luluwa ang mata mo, Tio Moreno. 1M per month. No, hindi ka naniniwala siguro, no? Ayan, Mike Cervera, di ba? Ito, yung idol ko, si Ninong Ramos. Ito rin, siyempre, si Ken Garcia, si Pinsan. No? Ang malakas yan sa YouTube eh. Tapos sasabihin mo, agad, na bayaran. Ito dapat ang hinahabol ng BIR. May tax naman ng YouTube ah. May tax ang YouTube. Plus, syempre, di ba, ang mga pro-admin, hindi naman kagaya mo. Takanta ka pa siya, guys. Takanta ka pa siya. Bakit biglang yumaman lahat ng pro-Marcos, pro-Roman? Halatang-halata yung inggit, di ba? Hindi maitatago eh. Ito, Tio Moreno, kung nanonood ka, huwag ka masyadong mainggit. Alam niyo ba ano itsura ni Tio Moreno dati? Papakita ko sa inyo. Ito, papakita ko sa inyo. Lagi kong pinopost eh. So binlock niya na ako kaya siguro ayaw niya nang makita yung post ko. Papakita ko sa inyo. Ang nag-post nito si Jamal ng picture na to eh. Ngayon, lagi kong sinishare. Tapos very predictable kasi itong DDS na to, si Tio Moreno. Kapag fake news, i-share niya yan, yung tipong may laban siya. Pero kapag yung medyo kabado na siya, na totoo, hindi niya i-share, i-block ka na lang niya. Exemption lang tong yung post ni Tio ngayon na nanakbo siya, kasi kumalat na talaga yung balita eh.